impeachment slash paninira. Yan po ang ginagawa ng mga damunyo dyan sa House Prosecution. Gusto nilang i-impeach si BP Sara, pero kung sakali na hindi nila ma-impeach, siraan na lang nila ng siraan. Buti na lang nagsalita si Senator Judge Bongo. Kinuwento niya yung tunay na konteksto tungkol po sa pananapak ni BP Sara doon sa sheriff. Ang ginagawa ng prosecution sa yung witness na si Matibag ay yung pananapak lang. Doon lang sila, no? Pero hindi nila sinasabi yung totoong konteksto. Sabi ni Bongo, at ito'y na-vlog ko na rin sa YouTube channel ko, nagkaroon ng bagyo noon, nasa Lantaang Davao City. At yung mga informal settlers na gusto nang i-demolish ng sheriff dahil may hawak daw siyang court order for demolish, nakiusap si BP Sara dahil nung panahon na yon marami-rami din pong namatay, mga 30 na katao ang namatay dun sa mga nasa lantang bagyo. Ang sabi ni BP Sara, ipagpaliban lang muna ng ilang oras, alam ko 2 oras lang tatrabahuhin lang nila na may malipatan yung mga nasa informal settlers. Why? Kasi mayroon pong polisiya, may batas sa syudad ng Davao City na hindi pwedeng mag-demolish hanggat walang malilipatan yung mga nasa informal settlers. 'Di ba may malasakit yung pamumuno, yung governance diyan sa Davao City. At saka nung time na yon nagkakagirian na. Lalaban po kasi yung mga tao na nasa informal settlers at nakaharap na rin yung mga demolition. So, pwedeng mag-clash yan. Pwedeng may mamatay, no? Kaya nakialam ang mayor. Why? Dahil jurisdiction ng mayor yon at mayroon nga silang batas doon, may pulisiya sila na bawal mag-demolish hanggat walang malilipatan yung mga informal settlers. Kaya lang, matigas ang ulo nitong si sheriff. Oras lang po ang hinihiling Kumbaga, maayos lang na mailipat yung mga tao. Pero kung hindi naman, lalaban Paano kung magpatayan? Ayaw mangyari ng ganon. Ganon po yung tunay na nangyari. Kaya napilitang sapakin ni BP Sara yung sheriff. Kasi ayaw makinig Total, magkakamatayan. Pag natuloy yung demolish, sinapak na niya yung sheriff. O di, natauhan. At natandaan ko yun, sinabi ni BP Sara, humingi na siya ng tawad. Matagal na rin siyang pinatawad. Humingi si BP Sara mismo dun sa sheriff ng tawad. At pinatawad naman siya. So, ang ginagawa nito ng mga maninira, doon lang sila sa pananapak. Si BP Sara, Warprek, si BP Sara, Bratinela, at kung ano-ano pang mga paninira. Doon nga sa News 5, mababasa mo ngayon, hindi natibag. Tama ba yun? O, matibag, hindi natibag. O, di natibag. Tingnan nyo, pinapabura nila talaga yung House Prosecution ng mga, ano tong tawag na to, mga bayarang wag na natin sabihin. Itong mga bias na media. Sisiraan ng mga nasa prosecution, pipick upin ng mga media, talagang magkakasabwat sila sa paninira kay BP Sara. Kaya itong laban ni BP Sara, hindi madali. Actually, sobrang hirap. Kasi maraming pera Maraming pera. At kapag yung pera nagsalita, yung mga mukhang pera talagang makikinig. Kapag ang pera nagsalita, when money talks, everybody listen. See you.